Hello mga kabuhay! Welcome to my channel. Ito po ang inyong educator, traveler at food tripper. Ako po si DJ Lee para sa isang masayang kwentuhan at makabuluhang pagbabahagi ng ating karanasan. Pero bago po tayo manood, don't forget to follow and subscribe on my channel, which the link below. Kaya naman mga kabuhay, isang buhay na panonood sa inyong lahat. I love you all. Thank you. No bash, please. Mwah, mwah. Spread peace and love. Hello mga kabuhay! Nandito nga pala tayo sa San Jose del Monte Sports Complex na matatagpuan sa probinsya ng Bulacan na kung saan tayo ay manunumpa sa bago nating tungkulin bilang isang Master Teacher 3 kasama ng aking mga kasamahan na na-promote rin sa Don Jesus Gonzales High School ng SDO Pampanga. Kasama nating manunumpa ang mga kaguruang na-promote mula sa Bulacan at Pampanga. Mahigit sa 1,991 na mga guro ang manunumpa ngayon. Maaga nga pala kaming nakarating dito sa sports complex. Mga alas 8 pa lang ng umaga ay narito na kami. Pero maaga rin kasi kaming umalis ng Pampanga. Alas 5 eksakto ang aming biyahe papunta dito sa sports complex ng Bulacan. Kung makikita ninyo, nagre-rehearsal na ang mga kaguruan sa programang inihanda ng DepEd para sa araw na to. Maraming media na rin ang nakaabang dahil sa araw na ito ay inaasahang darating ang Pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Ferdinand R. Marcos at syempre kasama ng katuwang ng Department of Education ang ating kagalang-galang na si Secretary Sani Angara. At sa mga oras na ito pala mga kabuhay ay eto't nakapasok na o kadarating pa lamang ng ating Pangulo na si Ferdinand R. Marcos kasama ng ibang opisyal ng Department of Education. Narito rin ang ating former President Gloria Macapagal Arroyo. Sa nakikita ninyo, ayan, si Secretary Sani Angara na kasalukuyang nag-entertain o kumakausap sa ating mga kaguruan. Nandyan din si Ivan Merina ng GMA Integrated News, ng GMA 7 at mga iba pang media na nakahanda para magatid ng balita sa ating lahat. Narito rin pala ang ilan nating mga kaibigan mula sa Department of Education, ang ating mga mahal na SDS, ASDS at ang ating Regional Director na si Director Ronnie Malyari ng Region 3 or Central Luzon. Kaya naman halina't samahan nyo kami mga kabuhay sa ating mass oath-taking ngayong araw na ito. Pero syempre bago tayo magsimula sa ating mga videos na mapapakinggan maya-maya lamang ay talaga namang napakahalaga ng araw na ito sa akin bilang isang guro dahil dito natin makikita ang challenges na aming harapin sa mga bago naming posisyon. Kaya naman mga kabuhay, huwag po ninyo kaming kalimutang isama sa inyong mga panalangin, kaming mga kaguruan dito sa ating bansang Pilipinas na naway mapagtagumpayan namin ang bawat hamon ng edukasyon para sa Diyos, para sa bayan at para sa ating mga kabataan. Kaya naman, eto na't alina't samahan nyo kami na mapakinggan ang mensahe ng mga iba't ibang LGU officials, DepEd officials, ang ating sekretarya ng DepEd na si Sani Angara at syempre ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Tara! We would like to also acknowledge Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo of Pampangas Second District. We would like to also acknowledge the presence of Congressman Arthur B. Robles of the Lone District of San Jose del Monte. We would like to also acknowledge Honorable Sonia B.
Aliman. We would like to also acknowledge Congressman Salvador A. Plato of Bulacan's 6th District. We would like to also acknowledge Honorable Vilma Caluac from the City of San Fernando. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Important teachers and school hands from Bulacan and Pampanga clusters. As we take our oath today, we stand beside you as a commit yourself to higher standards, deeper responsibility, and greater service to all Filipino learners. The role of teachers and school leaders becomes even more critical in these challenging times. They teach lessons that go far beyond the classroom. They're at the forefront of shaping values, building confidence, and preparing our livelihood for a fast-changing world. The national government clearly recognizes your importance. Under the leadership of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., our teachers have been placed at the very center. Sa ngalan po ng Nawigan ng Bulacan, maraming salamat po sa kalakalang makapiling ang ating minamahal na Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, Mr. President. Kasama po niya ang katiin ng Tayo makapagtantayo sa ating Gobernador, Ferdinand Mercado, as Cobra Alex, Mayor Ida, Kong Art, Kong Nana, Kong Leto, sa lahat ng mga mayors, kasama tayo, sa ating DepEd family, higit sa lahat sa ating mga guro at school heads na tatanggap ng kanilang promotion ngayong araw at ang araw po sa ating lahat. Muli, Mr. President, lubos ang aking pasasalamat sa DepEd sa inyong pag-aaruga at pagmamahal at ibigay pansin sa sektor ng edukasyon. Maraming salamat. Sir, we will call on stage some of our teachers, yung mga long-serving personnel who are nearing retirement and will finally receive their long-served promotions. So, bago po natin isagawa ang vote taking, Mr. President, tawagin po natin ang ating mga teacher 4 at ating mga teacher 1 upang personal na magpasalamat sa inyo, Mr. President. Si Teacher Ligaya Morelos ng Dao Elementary School ng Mabalacat. Siya po ay 63 years old at nakantay po siya ng 29 years bago pa. Si Teacher June Cruz ng Arubo Integrated School sa San Fernando, 59 years old. 35 years, Mr. President, bago na po. Si Teacher Angelica Marcelo ng San Luis Suy Integrated School sa Kawayan, 59 years old. 37 years, Mr. President, bago na po. Si Teacher Gina Apos ng Tagat-Tagagan Elementary School sa San Rafael, 63 years old, 38 years po bago ma-promote.
Si Teacher Lucia Tulasi ng Dakila Elementary School sa Malolos. 63 years old, 38 years po bago nga po. Napakatagal po, pero dito sa inyong napakagandang programa, Mr. President, nabigyan sila ng pansin. Mr. President, may we invite you to witness their oath taking on stage with us. So, nasa harapan doon natin ngayon, mga 1,391 students from Ulan Anin, Mr. President. Thank you, Mr. President, for joining us. Sa ating mga mahal teacher, students, taas po natin ang ating kamay. Please repeat after me. Ako si, please state your name. Ako si Rolly Villegas Ng, please state your address. Na itinamaga bilang ay tayo-tayo na nalulugpa, natutupan na ito ng buong husay at katampanan. Sa amon mga aking kakayahan, ang mga tamungkulang pinagkalagahan sa akin at sa dapat kampanan. Sa iba pang magkaralinoy, gagamulan ko sa iyan publiko. Pinas, na aking itataguyod at pagdatanggol sa batas ng Pilipinas. pinukanta ko po. Na tunay na mananalig at tatalima dito, Tunay na mananalig at tatalima ako dito. nasusundin ko ang mga batas at mga kausap legal, mga dekreto pinag-iira. Susundin ko ang mga batas at yes, ng mga sadyang itinagtang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang pananagutan ito ng walang anumang pagsasali o hangaring ilos. Siyan awa ako ng Diyos. Siyan awa ako ng Diyos. Maraming salamat, mahal. So, Muli, congratulations sa inyo. At thank you again, Mr. President. Hindi na po natin mabain para sa kanyang mensahe. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency, President Ferdinand R. Marcos. Ay, ayoko ang second district representative, Representative Gloria Bacamanal. Sana sa mga this and Coco Lopez. And the moderator members of the House of Representatives who are here this morning. Bulacan Provincial Governor Dan Fernando, who also deserves to congratulate ang kanilang pangarami. Ang nabanggit niyang tama na sila sa gawa sa kanilang lalawigan. Congratulations to that conference. Pasalamatan na yung natin mga guru dahil sila dahil sa atin ang guru ang pinaka anong word ng public servant na ating sa maganda po paano po sa inyong lahat. Ang sarap po kayong papasama sa inyong papayong araw dahil alam po ko gano'n kahatatak para sa inyo ito.
This is the third oath taking of teachers and school heads under the expanded career progressive system. Nauna dun sa amin sa Ilocos Norte, tapos sa NCR. Ngayon, we are continuing to recognize the journey of the teachers in Bulacan, Pampanga, who have shaped the future of our children and in that way are shaping the future of our nation. So today, as you take your oath, you reaffirm the belief that every Filipino child deserves a fair shot at a brighter tomorrow. Bawat lesson nila ang ginawa ninyo, mabangkat na sa sikit-aran, hindi sa nino. Bawat mabuting asad ay kinigulti. Doon, hindi nabubuo ang kumpiyansa at pangarap na ating mga istigang. Walang kakumpas ang sakripisyo ng ating mga kung hindi si madaling araw, magdaya ng matay, magtatay sa pangalan, buong araw kaya nakatulog sa mga bata. Pag-uwi, sa panayon ng kabay, magdaan pa para sa susunod na araw. Para sa tiktok itong bukas ito, ang higit na porsyento ng ating buong ekonomiya ay nandang sa edukasyon para sa pamahal ng baro, para tulungan kalagayan ang aming panahon. Alam din natin na sa sobrang dami ng pagtatrabaho sa nakakalimutan na ninyo, kumain, kaya naman, lagi kayo magpuyat. Kalasan, makapadan kayo ng panahon yung pagdating naman ay kalusugan. Kaya, panuwisan natin yaman kalusugan program, yaman karabat. Sa programa ito, ang servisyong medikal ay ang lalap sa iyo. Nagiging kayo mo. Nang napukan, ang liring na kong laboratory test, may iwinades kasi tatlo, sutasyon, gamot, at susulit ng may nasay. Pinagdinami na ay kumahapit service recognition incentive para sa taon. At nagtanggi tayo ng 7.37 billion pesos para makatanggap ng benepisyo at lahat kwalipikado ang gulo. Bukod pa rito, naibigay siya rin ng 10 billion teaching allowance para sa school year 2021 at 2023. At inagay yung ang 2 million isang allowance simula ang 2025. Patuloy kaya din pinalalaban, pinay para sa promosyon na ang gulo sa pamamagitan ng mga tubulas ng mas mahanay senior position. After all, when our teachers are supported, our students are better, and our nation moves forward with greater confidence. As you assume your position today, I hope we carry with you the faces of the students who were acting, the parents who were entrusted their children in your care, and communities that believe in the difference and make their lives every single day. Teach not only knowledge, empathy, not only skills, character. Because long after the lessons are over, what your students will remember most is how they believe in themselves. And that, more than anything else, is how a nation is truly transformed. Ayan nga mga kabuhay, nasaksiyan natin at narinig ang mensahe ng ating DepEd Secretary Sani Angara at ang ating mahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kaya naman maraming salamat sa promotion na ito, DepEd Philippines, at syempre sa aking mga kasamaang guro sa oras na ito ay talaga namang feeling blessed kami and feeling grateful sa aming sinumpaang pangako at sinumpaang tungkulin para sa Diyos, para sa bayan at para sa mga bata.
Hanggang dito na muna mga kabuhay ang ating paglalakbay para sa kaganapan ngayon dito sa Sports Complex sa San Jose del Monte, Bulacan, kasama ng DepEd officials, ng LGU officials, ng ating mahal na Pangulo at ng ating Secretary ng Departamento ng Edukasyon. Maraming salamat, shout out sa aking mga kasamahang guro na na-promote rin sa Don Jesus Gonzalez High School. Kaya hanggang sa muli, mga kabuhay, sa ating muling paglalakbay sa ating magandang buhay. God bless you all. Thank you very much once again and congratulations! Maraming salamat po. Sa pagkakataon ito ay nangyari natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo sa ibaba ng entablado kasama ang ating mga guro. Inalihan din po natin ang ating mga bisita na pagsisayo at samahan ng ating mahal na Pangulo.